Yup, yup. I'm a cigarillo fiend smoking weed. Player ang laro sa Gilas Pilipinas. At ang lakas na ito ha. Sa post-game interview ng Blackwater import na si George King, sinabi nitong bukas nga siya na maging naturalized player ng Pilipinas. Maganda para sa atin, lalo hanap ang pinakita na ito sa PBA Governors Cup. Pero yun, nag-average lang naman ito ng 40 points ng eliminations at nagtala pa ng 64 points na career high sa final game. Mahusay talaga, kaya wais nga naman sa Blackwater na ibalik siya sa Commissioner's Cup. Kahit na maaaring kumuha ng mas malaking import, dito na sila sa subok na may-develop na rin chemistry with the team at naiangat talaga sila sa different level with 5-5 win-loss record. Yes, 500 lang yan pero ang galing sila sa 4-7 last Philippine Cup. Plus, malalakas din ang mga kasama nila sa Group B. Pero nagawa nga nilang maisahan ang top 3 teams doon na Ginebra, SMB at Ross. Quite a feat talaga at malaking parte niyan si George King. Kaya naman ngayon, hindi maiwasang i-consider din siya sa Gilas Pilipinas. Pero open din siya sa idea na maging naturalized Filipino. Pero bago yun, sino nga ba tong si George King? Well, 30 years old na ito na 6'6" forward, former NBA player na naglaro para sa Phoenix Suns at Dallas Mavericks. Kakaunting games nga lang ang nilaro niya sa liga, pero kahit na ganun, hindi may kakailang elite pa rin player. Sa NBA G League, sa 2 seasons niya ron, good numbers ang naitala niya. At paliban pa riyan, may ilang stints na rin siya sa liga sa Europe. At this point ng kanyang career, nasabing hindi na siya kulang sa experience. Pero heto nga, ngayon napadpad siya ng Pilipinas, ibang opportunity ang bubukas sa kanya kung sakali. Bukod sa extended stay niya sa PBA dahil lalaro rin siya sa Commissioner's Cup, may chance rin siyang maglaro sa Gilas Pilipinas. Pero yun ay kung matripan siya ng programa. Ito kasi ang mga isipin. Una, may Benny Boatwright na tayong pinoproseso. Injured man to sa ngayon, ayos lang dahil sa future pa naman siya maglalaro sa national team. 28 lang kasi ito. With that, meron ng nakaabang na pamalit kay JB sa future. Isa lamang ang pwedeng lumaro sa FIBA as naturalized. Ang tanong, worth it ba ang hassle at gasto sa pag-naturalize kay King? Given na malamang sa malamang, hindi naman siya gaano makalalaro. Next, may edad na rin tong si King. 30 years old na siya as we speak. Si Justin Brownlee, matagal-tagal pa yan bago matapos maglaro sa Gilas. Kaka-start nga lang ng 4-year plan nila coach Tim. Kasama siya. Meron pa yan good na 3 to 4 years sa Gilas. At sa PBA din siya naglalaro. So kung walang injury, always maglalaro ito para sa Pilipinas. At sa future pa, sa panahon tapos na si JB, ilang taon na rin si King noon. 33-34 na. Ilang taon na lamang ang lalaroin at malamang lampas na rin ang kanyang prime. Mas may Benny Boatwright ka na rin veterano noon, 31-32. Matagal din naghintay para kay JB. At ito pa, sa timeline din na yan magsisimula ang mga malalaking tournaments. At sa panahon na yan ang FIBA World Cup, Olympic Qualifiers at mismong Olympics. Kaya naman may babato rin siyempre ang pangalan ni Jordan Clarkson. Na malaki rin ang case sa time na yan dahil NBA talent to at 40 na rin nun si JB. Kaya sa reality, ang dami talagang kalaban. Hindi pa nga nababanggit si Ange Kwame, isa ring okay na piece para sa Gilas Pilipinas. Kaya kung ikaw sa SDP, worth it pa bang kunin si George King sa punto na ito? Pwedeng hindi. Problema rin kasi sa mga ganitong tipong naturalized, journeyman sila lalo hindi sila pwede maglaro sa PBA as local or may sariling slot bukod sa imports. Kaya mapipilitan silang maglaro sa ibang liga dahil kakailanganan din nilang kumita. By that time na kailangan pala sila, committed na ito sa kanilang mga teams. Isa rin yan sa benefits ng Japan team sa pagpapalaro sa mga naturalized sa B-League dahil nasa domestic league lang naman nila ito. Pag na-injured ang main option nila, patingin nila guard, forward o big ang swak na ipasok na naturalized sa roster, napakarami pa nilang options sa liga dahil nasa Japan lang din naman ang mga naturalized nila. Pero sa atin, halimbawa hindi available si Brownlee for some reason, nang biglaan, may chance na nasa CBA nun si Boatwright, si George King somewhere sa Europe, si Kwame nasa France. Halimbawa lang naman pero you get the point. Mahusay naman talaga si George King, walang duda ron. For me, kung hindi malawak ang naturalized pool natin, okay na okay to dahil sa mga Justin Brownlee things na may offer niya. Galit na scorer, okay na team player, fit din ang posisyon niya kila Kai Soto, at may aangat talaga ang level ng laro ng Pilipinas. Kaya nga lang, sa sitwasyon ngayon, big factors kasi ang marami pang nakabang na naturalized player sa atin, yung edad pa niya, matagal na proseso sa Pilipinas, baka 31-32 na siya maging ganap na Pinoy. Tapos yung availability pa niya in the future, nasa ang liga ba siya kapag biglaan kailangan Gilas. Complicated kung iisipin mabuti. Parang wala rin gaanong benefits para sa national team at hindi worth it ang hassle na daraanan. Ganun din kay George King. Anong mapapala niya? Bukod sa marami siyang kalaban sa spot sa Gilas, hindi rin siya pwedeng maglaro sa PBA as local. Anong benefit? Pero ito lang siguro ang way. Halimbawa lang na magpapalinaw sa sitwasyon. What if gawin siyang resident import next season ng SMC or MVP Group? Sulutin siya dahil sa taas ng may offer nito kumpara sa Blackwater.
Yun, dun mag-iiba ng malaki ang usapan dahil malilesa ng concerns. Nasa Pilipinas na lang siya maglalaro sa Comsat Jobs Cup dahil resident import na siya katulad ni Justin Brownlee. Pwede na rin siyang makapag-ensayo kasama ang Gilas Pilipinas kapag may training, di ba? Kahit si JB ang lalaro, still, magiging familiar sa sistema at sa mga players. Diyan pa lang, mabubura na kagad ang maraming concern. Kaya we'll see kung ano mga mangyayari, ang mga magiging development nito. Siyempre, ang pinakaunang titignan kung maganda pa rin ba ang lalaroin niya sa next conference. Malaking factor din kasi yung consistency. At of course, next year, kung babalik pa siya ng PBA, either sa Blackwater or other teams na, specifically sa SMC at MVP groups na involved sa Gilas program niya. Abangan natin. Pero wait, dagdag ko lang ha, after gawin ng video na ito, na-publish ko na sa YouTube, saka ko nalaman naglaro na pala sa Team USA itong si George King sa America's Qualifier sa 2023 FIBA World Cup. Kaya maaaring mas komplikado pa ito sa tingin natin dahil may additional na process ng daraanan para lang makalaro siya para sa atin. Marami pang i-confirm. Pwede pa ba siyang magpalit? Kasi sa seniors ng Team USA siya naglaro. Ano ang mga gagawin at kailangan? Hindi natin alam. Madugong proseso ito, di ba? At on top pa yan ang naturalization process. Kaya question, willing ba ang SBP na dumaan doon? Lalo't hindi guaranteed ang eligible. Yup. I'm a cigarillo fiend smoking weed.